ng isang political analyst na brilliant move ang plano ni presumptive President Rodrigo Duterte na magtalaga ng tauhan sa kanyang gabinete mula sa Communist Party of the Philippines. Ayon sa naturang analyst, naniniwala siyang makatutulong ang hakbang na ito para makamit na ang pangkapayapaan at pagkakaisa sa bansa. Nagbabalik si Jervis Manahan. Brilliant move kung ituring ni political analyst Mon Casiple ang hakbang ni presumptive President Rodrigo Duterte na alukin ng mga posisyon sa kanyang gabinete ang Communist Party of the Philippines o CPP. Nauna nang ipinahayag ni Duterte na 4 na departamento ang gusto niyang ibigay sa CPP, ang DOLE, DENR, DSWD at DAR. Tingin ni Casiple madalas ireklamo ng mga nasa kaliwa ang naturang mga ahensya kaya ito na ang inalok niya sa kanila. This is a trust issue. Meaning, if the CPP accepts it, then mas maganda yung negosyasyon mangyayari. In fact, it would immediately force the negotiation to an early end. Naniniwala rin siya na isang magandang hakbang ito para makamit na ang kapayapaan at pagkakaisa sa bansa. Dahil kung tatanggapin man ang alok, magiging bahagi na ng administrasyon ang CPP na matagal nang itinuring ng marami na kalaban ng bansa. Kung ang premise mo naman ay mga kapwa Pilipino to na may hangading mabuti sa bayan, ang mas gagawin mo ay peace talks. Tingnan kung hanggang saan sila makakatulong sa bayan. Yan naman ang spirit ng peace negotiations. Sa ngayon, may mga pagkwestiyon na sa mga matutunog na pangalan na posibleng maging cabinet secretaries ni Duterte. Pero sa ngayon ay dapat raw munang bigyan sila ng pagkakataong patunayan ang kanilang mga sarili. May kapangyarihan naman daw talaga si Duterte na pumili ng kanyang mga kalihim. At normal pa sa ngayon na pumili siya ng mga taong malapit sa kanya, na kanya ring mapapagkatiwalaan. Pero aminado si Casiple na isa rin sa basihan sa pagbibigay ng pwesto ang tulong na naibigay ng ilang tao sa kanyang kampanya. Sa dami nung sumuporta kay presumptive President Duterte, ang dami niyang kailangan isatisfy kasi lahat yan humihingi ng mga posisyon. Ako tingin ko, time has to prove na itong tao, yung gusto niyang i-appoint, ay may kakayahan ko dyan. Nangako na si Duterte na buo ang kanyang gabinete sa pagsisimula ng kanyang termino sa unang araw ng Hulyo. At sa ngayon, abangan na lang daw muna ang mga susunod na pangalang lulutang pa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jervis Manahan.